ng Katoliko. Di ba Marcos ang pinaalis ninyo sa EDSA 1? Di ba si Marcos Sr. ang pinaalis ninyo sa EDSA 1? Ikaw, Senator Enrile, ngayon, Presidential Legal Counsel ni Marcos Jr., ang anak ng pinalis mo. Ngayon, Gringo Honasan, ikaw ang tumulong sa mga militar na mag-aklas noon laban kay Marcos Jr. Andito po sana kayo at magsalita kayo kung ano ang nangyari noong EDSA People Power Revolution. Kayo ang may moral authority, moral ascendancy. Saan kayo, Enrile at Gringo Honasan? Pagsabihan ninyo ang taong bayan kung ano ang mga kwento noong unang kapanahonan na nag-EDSA People Power kayo. Saan kayo? Pumunta kayo dito dahil pinalis ninyo nung araw ang diktador na Marcos Sr. Ngayon, ang ginawa ng ama ay ginawa din ng anak sa mga Pilipino. Saan kayo? Ngayon, buhay pa naman kayo. Bakit hindi kayo ang magsabi sa anak ng diktador na naging presidente dito? Ginawa mo ang ginawa ng iyong ama. Dapat maalis ka din sa pwesto. Bakit hindi mo sasabihin, Secretary, former Senator Enrile at Gringo Honasan, ang akala namin nung mawala ang Marcos diktador, inaasahan namin na ang lahat mga Pilipino mayaman na at hindi na makapag-ibang bansa ang kanilang mahal sa buhay upang magpaalila sa ibang bansa. After EDSA, anong nangyari? May trabaho ba? May pagkain ba? Nahinto ba ang pagnanakaw? Dumami ba ang droga? Yan. Enrile, Gringo Honasan, ang tinatayahan ninyo ng buhay nung EDSA 1. Saan ang tinatayaan yung buhay? Simbahang Katoliko. Saan ang panawagan ni Cardinal Sin noon? Bakit hanggang ngayon buhay na buhay pa ang pangalawang tao dito na pangalawang nagpunta sa EDSA? Dahil wala pa daw nangyari sa bansa nito. Sana yung anak ng diktadorya na pinalayas ninyo, Senator Enrile, Gringo Honasan, at mga hero sa EDSA, lalo na ang simbahang Katolika na siyang nanawagan na palayas at proteksyonan kayo. Nanawagan si Cardinal Sin na dito po sa EDSA magtitipon-tipon ang mga tao upang dipinsahan ang nag-aklas na Enrile at Gringo Honasan at yung yumaong President Ramos. Ngayon, bumalik na naman ang anak dahil nakabalik. Hindi namin alam kung sino nagpabalik sa mga Marcos dito. Pinalayas, tapos binalik. Hindi namin alam sinong gumawa na bumalik ang pinalayas na diktador. At ngayon naging presidente pa ang anak. Ngunit ang akala ng iba na maging presidente ang anak ay hindi matintulad sa kanyang ama. Pero anong ginawa sa anak? Anong ginawa? Mas malala pa kaysa ama. Pero mo
harap-harapan ang mga pagnanakaw, harap-harapan yung pagduduga niya. Di ba? Katulad na din sa harap-harapan dahil makikita mo magsalita. Si Pacquiao daw, taga Bukidnon, taga Jinsan yan. Si Bong Pineda, Dines Pineda, nagiging Dines Padilla. Matino pa ba yan? Yung katinoan niya, meron pa yung katatanim ng ani na. oo, makikita natin na hindi matino. Inanim ka agad, eh, no? Yun ang ibig natin sabihin na mas malala pa sa kanyang ama. Dahil pag ang isang Pangulo katulad ni Presidente BBM na magsalita na wala sa tono, dapat wala na yan, nasa loob na yan. Diba? Kaya nga, hindi na siya ang presidente. Ang presidente ay 3 tao na. Si Lisa Marcos, si Martin Romualdez, at saka yung sap niya, sino yun? Lagdamio. Yun ang 3. So dapat, Enrile, Punasan, Itza ngayon. Tumayo kayo dito. Manawagan kayo. Kung hindi nyo gawin yun, ideklara ko kayo persona non grata. Kasi, kayo ang nagpalayas. Pati nangahanap, pinalayas nyo eh. Di ba? 26 years old na si Bongbong noon. Si Presidente, 26 years old na. Kasama siyang pinalayas eh. Pero, bumalik siya. Ngayon, inapi ang mga Pilipino, yung mga kritiko ng gobyernong ito ay dinadakip. Di ba? Sinong bagong vlogger na kinakip sa Cebu? Si John Abines. Ayun, kaya nga si Kairing, lumayas na eh. Nasa Canada. Nasa Canada. Kasama na... Kasi sabi, narinig ko, puti pa din daw. Opo, nasa... Yung mga vloggers na 40, tinutusik na, inuusik na. Kaya wala dito sa Canada. Ha? Oh. Kaya So, ha? wag na tayong pabagal-bagal. Huwag na tayong pabagal-bagal pa. Bilisan na natin. Bilisan na natin Bago na, John. para hindi na maubos ang pera ng bayan. Kasi kung hanggang 2028 pa, malamang wala na pera. At patay na tayo sa gutom. At sabi ni Tatay Digong, hindi na daw yan aalis. Baka mag-extend yan ng term. Hindi na alis yan. Inaalis kasi, mabubuhay. Sasabihin ko po, ang curse, ano sa Tagalog ang curse? Yung Sumpa. ang sumpa po, mawawala lang yan kung hindi ka magdeklara ng martial law. Yan ang hamon ko sa iyo, Bongbong Marcos. Kung bumaba ka lang at ibigay mo ang pwesto sa matino, ang pag-iisip na Vice Presidente Inday Sara Duterte, yung sumpa mawawala. Huwag kang mag-martial law. Kasi kung mag-martial law ka, lalo na ang sumpa sa'yo'y dudulot sa'yo.